Nakoy, nagtuturoan po ang mga rallyista at saka ang pulis kung bakit humantong sa sakitan ng rally sa Dole kagabi. Sabi ng mga rallyista, sobra-sobra daw ang puwesang ginamit ng mga pulis. Patwira naman ng mga pulis, gumanti lang sila sa pambabato ng mga rallyista. Balikan natin ang mga aktual na tagpo na tinutukan ni Michael Pahatin. Tinaningan ng mga pulis hanggang alas 8 ng gabi mga rallyista. Nalisanin na ang harapan ng Dole sa Intramuros, Maynila. Bitbit ang mga pangalo at pansalag at may nakaantabay pang truck ng bumbero. Ngunit di nagpatinag ang grupo ng mga manggagawa. Napakalihitin ng kalagayan namin para alamin ang Department of Labor at bigyan ng kagyat na solusyon. Pero anong ginagawa? Pulis, gwardiya ang umaharap sa amin. Nang dumating ay ikalawang truck ng bumbero, hudyat na ito, nabuo na ang resolba ng mga kapulisan na itaboy ang mga rallyista. Sandaling pormahan lang, ito na ang mga sumunod na eksena. Ilan sa mga rallyista, ito ang sinapit. Ilan mga basang sisyo na nagkasugat-sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Inabutan pa namin ang isang ito na putok ang ulo at halos walang malay. Pero hindi pala siya kabilang sa mga rallyista. Isa pala siyang magtataho sa harapan ng isang eskwelahan. Patuloy na itinaboy ang mga rallyista hanggang sa nakaabot sila sa Liwasang Bonifacio, kung saan tinalubong sila ng iba pa mga kasamahan na nagpoprograma buong maghapon. Salamat ipinakita natin ang ginawa ng PNP's pananakit sa ating mga kasamahan. Pero mas masakit po ang mamatay sa bundok dahil kay Gloria. Kaya sama-sama po kung panawagan natin. Marso 14, kahit kami taga-Timog at Tagaluban, pupunta po kami dito at sisingin namin ang mga tuta ni Gloria at misyon si Gloria. Michael Pahatin, nakatutok 24 oras. Nakalabas na sa ospital ang ilan sa mga rallyistang nasugatan sa gulo kagabi. Pinalaya naman ang ilang dinampot na mga pulis. Nakatutok si JP Soriano live mula sa headquarters. JP! Ngayon pasado alas 4 ng hapon ng pinalayang 6 na rallyistang inaresto matapos ang kaguluhan sa Maydol kagabi. Mismong si Manila Mayor Alfredo Lim pa nagdala ng release order ng 6 na rallyista. Nakiusap kasi si Mayor Lim sa Manila Prosecutor Office na palayain muna ang 6 habang patuloy ang investigasyon. Ito'y kahit sinampanan ng MPD kanina ng reklamong illegal assembly, public disturbance at physical injuries ang mga rallyista. Pero si Mayor Lim gusto pa rin marinig ang buong paliwanag ng mga pulis. Wala raw siyang kinakampihan pero ayaw raw niyang maulit ang kaguluhan kagabi. Ngayon, ang ball game nasa City Prosecutor's Office. But I'll ask General Rosales to submit a complete report to me as to what happened yesterday. These people have a right to air whatever grievances they want to relay, no? And the police has also an obligation to maintain peace and order. Dalawa rin sa mga naaresto ay galing sa ospital dahil nasaktan kagabi. Pero kahit may iniindang sakit, palaban pa rin silang lumabas ng MPD. At tingilan ng panunupil sa kilusang paggawa. Pagtaas po ng sahod ng mga manggagawa at pagbaba ni Gloria sa kanyang pwesto. Pinukundina namin ang ginawang pagbubugbog at pagwasak sa aming mapayapang rally. Balik ospital naman ang ilan sa kanila para muling ipa-check up ang tinamo nilang mga sugat. Inabutan pa namin ang ilan sa kanila na palabas ng ospital. Nagpapasalamat po kami. Pero hindi lang mga rallyista ang nasaktan. May mga nasaktan din sa hanay ng pulisya. Si MPD Chief
Chief Superintendent Roberto Rosales. Ang mga rallyista ang sinisisi sa pangyayari. At all cost sabi nila hindi kami alis dito. So, walang ibang gagawin ang police kundi i-disperse sila. That's why we use our water cannons na para itaboy sila. Imagine doon sa vicinity na yun, walang bato doon. Bakit maraming bato? Dahil nakalagay na sa backpack nila. Mel, ayon sa MPDA, patuloy lang ang kanilang pagmamonitor at pagbabantay sa mga rally sites dito sa Maynila. Mel? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano, nakatutok live mula sa Manila Police Headquarters.